Welcome to another episode of Mandawi. This is DepEd Mandawi's weekly videos that share insights into how things work in DepEd. I am Army. And I am Elmer. In this week's episode, we'll talk about disaster risk reduction and management of DepEd. And with us this afternoon, we're very fortunate to have with us our focal person for DRRM, the person of Mr. Amiel Ingayo, PDO2. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. And also, we have Dr. Luella Guerrero, the principal of Mandawi City Central School, a winner of Gawad Kalasag. Hello, good afternoon, everyone. Our topic is really trending. It's a trending topic, no? And we feel that this is a very important topic for everybody. So, anybody who would like to share what is DRRM? Okay, this DRRM, this stands for Disaster Risk Reduction and Management, and also it was created based on Republic Act 1121, as known as Philippine Disaster Risk Reduction and Management. And this is just to reduce the vulnerability of communities to disasters and enhance their resilience, and to improve the country disaster preparedness and response, and also the adapt niya sa DepEd Order number 50 series of 2011, which is known as creation of DRRM in DepEd office. Okay, Manuel, would you like to add something? Okay, so talking about the RRM, in simpler form, DRRM is about being ready for the worst and listening its impact when it happens. Oh, masayon kayo. Pero dako kay scope mo. Pwede nyo Actually, in addition with Ma'am Luella, before kay doon ay gitawag sila Executive Order number 35, series of 1941, ma'am. Oh, It's a document. Ang gitawag nila is Civilian Emergency Administration by President Manuel Quezon. Yes, ma'am. Reactive sila, karon proactive. Okay, so thank you for that, sir, ma'am. No? In relation to our introduction on what DRRM is, nalakoy relative question, no? Para sa makasabot atong audience. So, why does DepEd really have to incorporate DRRM into its system? Nga magkakaroon sa may anong kinahanglan mag-incorporate sa DepEd? Manuel, sa imong panahon. Actually, talking about DRRM, this is about disaster, this is about risk. Now, DepEd has a lot of projects and programs. So, usagali ni siya sa mga aim ni DepEd, which is to give kanagaling safety sa itong mga bata in the implementation of all the programs and projects. So, careful planning is needed, especially kung mag-implement na kita o mga program. So, daghan na ba kaayo ni sila, no? So, number one, protektahan nato ang atong mga estudyante o atong personnel. Labi na ini ka ng implement na sa program. And then, especially this time, we need to ensure the continuity of education, even when there is kanaay mga panghitabo nga atong ma-experience. Sunod, we need to build a community that is so resilient. Kaya whatever will happen to us, laban lang gihapon ta. And then promoting a culture of preparedness. Kaya usahay mang good, kumpiyansa ra kay ta, wa tay mga pagpangandam nga himuon. So muna, dako na sad kay ng mga kanang kuanya nang mahitabo sa atong mga kabataan, especially sa school, mga bata ra bagin ni ato ang mga kanang clientele, no? So, it is also part of our job to ensure the safety of our learners. Sunod, of course, katong itawag nato o compliance with the policies and mandates by DepEd. So, mo ni siya nga nganong naagyo DRR sa ato ang DepEd. So, muna mong igso, no? Mandot kayo pag-explain ni Manuela in simple terms, in layman's terms, ngano gyud ang DepEd doon na DRRM, di ba, friend? Exactly. And she also made mention of plan, which plan. is a big word for DRRM. Yes. So let's talk about DepEd's plan, or what is the DepEd DRRM plan?
Okay, so in the different plans or the vision letter, their plan, so we want to empower our different personnel, offices, the schools, and especially learners, and to ensure learning continuity. Ang kung mo is about sa safety goods sa pinakauna sa learners, ma'am, para i-prioritize po nato sila. So, and then also we want to institutionalize sa DRRM, and then also so that sa climate change and adaptation, and also i-orient nato kay doon naman ito yung mga bag-oron na nakuha doon naman sa transition. So i-orient nato ma'am ang newly school DRRM focal person, and also on one of the plan of ang sa istorya ni Ma'am Wela nga katong ikuha na mo ma'am sa city nga gitawag na mo kada generator in every schools ma'am, puhon ma'am. So doon na tayo generator in every schools, but this said nga as katong i-identify na nila nga precaution nga mo rin ang i-priority nga tagan o 50 kVA puhon ma'am nga generator. So thank you kayo sa city ma'am, we will support din kayo sila sir. Salamat ang mayor, no? Salamat kay mayor sa DRM Council or DRM Council sa city, so tanan, so salamat kay support. So before sa we back atong first mga project nga gihatag po sa city katong safety action for phase emergency safe bag ma'am, kato bitawng gipanghatag sa city nga tong hard hat and katong emergency bag we back 2020-2021 na to ma'am. Ano siya mga plans siya? Wow, nindot kayo, very promising. Ano sila na promise? So, Sa school ba? We're talking about the RR plan, nani siya yung mga kanang criteria nga ato yung angay ibutang din ha. So, this includes risk assessment and mapping. So, unsa man risk assessment and mapping, this is to identify and analyze potential hazards and vulnerabilities in school settings and surrounding communities. It involves mapping out areas prone to disasters such as floods, earthquakes, and typhoons niya. Kaning atong eskwelahan, naram tayong mga gipang-identify ba nga unsay ma-experience din nga kasagaran disaster. So usagid anak kada mga sunog. So asa nga to ang mga exit points sa eskwelahan. So sunod ana is the preparedness and response protocol. So unsa may atong pagpangandam nga gibuhat nga nanamatay gipang-identify nga mga kanang natural disasters nga pwedeng mahitabo sa eskwelahan. Sunod ana, talking about response, so nasa tay mga parts sa ato DRR plan is the capacity building and training of the responder. So sa pagkakaroon, tanang eskwelahan, tanang school head ning undergo naman og mga trainings, hopefully nga sa atong mga tao we will be having 100% kay di man na mahimo nga tuwa ka sa 4th floor niya, ang responder to pa sa 1st floor. So ikaw as a teacher, you should know how to respond. Then naman kita sa sector sa education, nasa gining gitawag nato integration into curriculum. So awareness sa atong mga kabataan. So, sa pagpangandam, sa pag-response kay usually during kanang disaster na may panic. So, kinahanglan ang awareness sa atong mga kabataan. Then, it includes also the in mga facilities and infrastructure na naa sa sulod sa ato ang eskwelahan. Magtan-aw taan na lipon pa ba? Part of it is the assessment of our mga facilities inside the school. And then, most of all, nasa plan is ang atong partnership and collaboration in the wider community because during disaster, dili naman sa pwede nga, ikaw-ikaw ra. What if dako kaayo? So that is why we need to extend, we need to collaborate with the community during disaster. So natay mga partner ani nga mga agency to respond in case dako-dako na gid ang mga naaguman nga mga kuan kadaot. And lastly, with the programs nga naa nato, kinahanglan gid nga naay gitawag og monitoring and evaluation of all the kanang plan that we included in our DRR.
So mo gina siya nga what is a DRR plan in the school. Okay, so nindot kayo, no? So, klaro kayo ito. Actually, it would lead to the next question. Ang tapong kuwata niya. Most can answer naman. What I like about it is there is really participation Yeah, of yeah, everybody. yeah. In the So, ako plan. na lang i-answer. Kuwata na, friend, is can you cite kanang specific program or project na to nga existing sa school or sa division? Yes, sir. No? Any one or two na to kung gikuan. Aside from what, di ba, usual nga kanang siya ni kanang pabitaw yo magawas ta niya magkuan. Drill, no? Quarterly equipment sir. So in addition po, gigon ni mga bilagin nila sir kay about nag-discuss siya about sa policies, no? So kami po din sa division office nagpagpunta localized policies which is anchored to the DPID orders, ma'am, DPID order 37 na kanang for example kanang dunay designated parking area, dunay family reunification anya what if kung dunay transition sa DRM coordinators, dunay kanang proper na turnover, ano siya mga. So, dagan siya dagan siya mga aspect o mga policies o protocol na ipagawas na to sir para hanay po siya sa atong school po, implement. So basically, we just would work hand in hand with the planning, you know? Yes, sir. Ingon ba sila nga, we really have to plan para di ka mo fail. If you fail to plan, mo fail lagi ka. That's why ma'am sir, every year doon ay gitaw no mo na nga enhanced kita kan contingency planning, ma'am, lagi contingency planning. Every minor and major activities buhatan gid siya og kanang contingency plan, ma'am, kay dili man ta makapangudkog pamitan dunay activity na mukalitan og kanang ang earthquake kay di ba ito by power. Yes. So dili pa ba so kinahanglan kanang content sila kanang ma-enhance dito sa contingency planning, ma'am. Well, sa kadakog scope sa DRRM and the programs that you have implemented, sir, where do you usually get the funds for this implementation? Actually, kanang ang eskwelahan naman tayo gitawag og SIP. So one of the projects in the SIP includes safety. Ang amo ay is project safety. So once na kay project, maka-allocate ka sa ato ang MOOE downloading para pag-purchase o katong naa gibutang nimo kung unsa to yung mga kakulangan sa eskwelahan, unsa man ni katong gitawag nato fire extinguisher, katong ato ang mga CCTV camera, basta na-appeal lang gid siya, mapunduhan gid siya. Now, dili man sa tanan nga mga equipment, ang kanang preparation, pwedeng kanang mapandan gani ni MOOE. That's where atong mo play ang rules atong mga stakeholders. Now, if we have planned, sayon ra kayo nato pag kanang pakita nila nga this is our kanang projects nga among i-implement sa eskwelahan, but kulang man ni sa pundo. That is why magsolisita and then magpadata og letter and then naay mga stakeholders nga moabot. So kato sila na yung pili nga kani mo ay amo ang tagaan sa pundo. So in our case sa Central, as kanang implementer of the DRR, swerte ra kaayo mi because during the assessment, they found out nga kulang may og mga fire extinguisher sa eskwelahan, dili siya compliant sa atong itawag og kanang fire extinguisher. Now, si LGU na ning hatag or ning puno sa kulang sa eskwelahan, mauna nga 100% compliant sa eskwelahan sa gitawag nato fire extinguisher, including katong mga kanang to-go bag, mga hard hats, kaning ato ang mga gamit sa DRR. So, jump kit, tagaan sa kanila. I-providean ta nila sa kuwan. Pagkanaw na kulang, so sila na ining hatag. So, dako kaayo ang role sa atong mga partners, stakeholders, sa pag-implement o sa pag-procure sa mga pagkulang para sa DRR. So, nindot yung kayo, magpagkabana, no? Correct. Sa kuwan itong LGU. So, once again, salamat kay Mayor Jonas Cortez and Council for really supporting our schools, no? Tinuod jud na kay ang pag-anhi sa katong evaluators
nga na-amaze man sila nga nung taksa ang mga bata o hard hat nga nung taksa o kanang to go back. So kato siya daan plus ang ato ang LGU napakabana di ay sa eskwelahan. Kay ang atong topmost priority dili lang pagkakat-on but ang ilahang safety sa atong kabataan nga naa sa atong eskwelahan. Correct. Holistic approach, no? Communal approach. Okay, so thank you very much. Nindot kitong sir. Yes, sir. Sir, actually, in addition with Ma'am Wilan, actually we back at 2019 that also nga gifund po siya sa city po sir nga first time ng pinakauna nga division office nga conduct of incident command system nga school head sir. So funded sa city kung sa sila nag-concern nag-support ato way back 2019 first nga school heads nga nagka-ICS sir. Pre-pandemic ba to? Pre-pandemic sir, 2017. So, ang sa division officer mostly kay gihatag ni sa national sir, sa national DRMS. So, direct ma'am, pero direct sa kay agi gyapon through sa regional officer, direct gyapon. So, gitawag nila kanang disaster kanang preparedness response and then DPRP funds, sir. So last year we packed last year sir, sila specific din nila sir nga kanang dunay amount sa contingency plan, specific din nga kinsay mga participants sir. Unya ang sunod ato kay dunay sila public service continuity plan sir. Unya kanang specific sa gyapon sir kung kinsay mga participants na siya mga 2013 and 2021 specific nila. And then ang pagka-second nilang download kato na itong gitawag programs and projects sir. So any training sir ato i-kuwaon aside sa katong discipline na specific na funds o public service continuity plan. So karon nga sir nga year, so wala na specific nga kanang contingency plan ba kani siya sa funds o contingency plan kani nga amount. So kani siya nga amount for PCP ba ni siya ma'am. So wala na siya ma'am, overall na siya. So that's why sir nga nagka-come out ko nga kay programs and project man mato nga maybe before ni Ma'am Wela about yan eh. So akong kuwan nga project sir sa kaning nga funds sa 2024 kaning gitawag to project hakot. Meaning ko nang meaning siya kay kanang hydro hub ang kuhaanan og tubig. So hakot. So meaning sir, so dunay pilot na school sir una ang namely is ang Manawi Central Elementary School sir, ang Basak Elementary School ug ang Kanduman sir. So one is na first nga beneficiary sa kaning nga project sir kay during mo nakita mo ko sir kay after sa katalangan ginatabo sir kay ang kuno ko is ang tubig mo sir, importante ang tubig. So dunay kagalingon nga murag refilling station ang kaning tulo ka school sir. So muna ang pangan sa school nga hakotanan hydro hub. So that's why hydro hub ang kuhaanan ng tubig. That's why hakot. Hopefully nga makuan sa division ng sila Florence, makuan sa budget or sa kuwa ma'am. Wala po na akong gi-pray ma'am nga ma'am. Ayun naman ang tubig sentral. Pwede naman. Puhon ma'am. Okay, doon ka paayo. Puhon ma'am. Murag naka-experience gitaan after bagyong Odette. Wag ito siya na pangandaman. So, kami sad, naabot ni Glilo at hapon o tubig. Kaya pwede gid atong isundan. Ato na itong ginatawa kaayo ang baldi sa tubig ato. So, hopefully, ma-realize siya nindot kaayo. Actually, nagkanda ko survey last week sir sa about sa katubig ka na native well system sa kasi mga school sir. So, na-identify na ko sir. That's why ko nga, what if kung akong imong auxiliary ang deep well sir, na in case of emergency or sa magani nga pwede ra nga kung walay agas ang kanang common or nga water system sir na ay kagalingong deep well nga bisag wala pa siya ay kanang sa gani kanang electricity pwede niya po magamit og solar system muganay niya po siya auxiliary siya wala akong plano auxiliary siya so kita tanang dog kami ni bes hindi mo kuha sa kabangkalan sir pwede mo pa-refill dito libre Ito siya. hopefully ma'am project mo ang po lang no. So overall sir, no, sa imong ginindot kayo, imong gisite nga mga programs, mga projects, uban within the plan, uban na implement na. So in a nutshell sir, kung imong
pwede ba nimo isaysay sa atong mga viewers karon, especially sa atong mga parents, kung sa magay role sa division on top aning atong DRRM? Actually, sir, ang role sa division, sir, is una is to monitoring, sir, and then kanang to evaluate, and then mo collaborate with the partnership to external internal partnership, ma'am, and then ang usasad is to mag-conduct of risk assessment and evaluate or visit if ever dunay need sa school, evaluate from the central office na evaluate kung need pa yun siya, for example, of TLS or temporary learning space. And then, more necessary is monitoring, evaluate, coordinate, and assessment, sir. Mga na siya yung main kanang task or role sa division officer. So, productive kay partner. Oh, copy. What about sa school, ma'am? So, pwede mo copy-paste. Pwede na sa grade 1 sila lang. Ang katong cancer Amil is monitoring mo sila. Kami is from the plan, we need to implement. We need to implement and we need to strategize how. Kaya dili sa dimension na naidaghan tang kakulangan. So wala to nga strategize on the implementation of the plan. So nasa tayo gitawag og monitoring. And lastly is the impact of the plan and the programs na gina-implement. Unsa may iyahang impact sa imong ipangbuhat nga project? Does it answer nga sa ato ang pinaka-primary nga goal, which is the priority, which is safety? So safety plus implementation and its impact sa ato ang mga programa nga ginahimo nga which is mandate sa ato ang gobyerno. Ana ra gyud. What about sa atong kuan, ma'am, LGU? Now that they're watching ba, maybe nindot sa mo-orient din sila bilang role ng DRRM, no? Yes, kanang sa amo ang case sa eskwelahan, natay gitawag og special case si Mandawi City Central School, which is also we're planning to convene all the 4 barangays sa ato ang eskwelahan kay naaman din naka-house si Barangay Cambaro, si Barangay Sentro, Barangay Alang-Alang, o si Barangay Giso. Mantuyong, sir, Mantuyong. Now, in case nga naatay disaster nga dako-dako, so kana si Central di naghimo mi og kanang upat sad ka grupo to cater this 4 barangays kay usually kasagaran sa eskwelahan usaran with ka team. Wala nga kami na ay main team na ay upat ka buok kay in case nga gahimuon na ang eskwelahan o gitawag nato og camp. So na kay camp management. So na ay upat ka grupo nga na ay sila murag complementary ba ang kuan kani nga grupo mo nay moatubang ani nga barangay. And then inform sad si barangay officials nga kanila siya nga portion sa central maoy ilahang dalhan sa ilahang evacuees. Kay usahay manggod ma-overwhelm ta kung dako-dako ng disaster magdungan. Yes. So dili sad na maka-accommodate ang usa ka team sa upat ka barangay. So muna nga coordination sa upat ka barangay sa barangay head kay naka-state naman ang planning. So ang implementation ana is na naman sa tarigi atubang wala naman putay mga bata, wala mo na putol siya ba. So muna nga these are some of our programs or plans nga kinahanglang i-coordinate para walay ragubot mahitabo ba. Aware sad sila nga pila ra ka classrooms ang ilahang pwedeng magamit o pila ka evacuees ang pwede sa ilahang area of concern. And after ana napasatay aftercare. So naatay gitawag og kasabutan nga ang ilahang area na ay mga something nga nagaguba ang K of responsibility aware sa nato ang man nga i-lay down nato klaro gid siya para wala siya kanang Overlapping of responsibilities kaya uban ganun kami man nga moayo ana nga dili man ni diha nagpuyo
So at least kanda siya klaro na with the coordination of the 4 barangay captains. Okay, so thank you kayo sa sharing ng mga no. Nanya ko ipasupot ang pangutana niya. After na sa itong break, no? Yes, kinagatag na isgutan no niya. Hindi kayo atong discuss rong hapuna, no? So, very fruitful kayo. So, but let's pause for a moment sa, no? For to give break sa to sa mga taga-subaybay on air. Okay? So, let's pause for a break. So I welcome you, everyone here, to our second Division Research Congress for senior high school students, and let this research congress help our youth transform into more innovative young researchers for societal change. Let us embrace the power of research and create an ecosystem that rewards curiosity, creativity, and perseverance. As you embark on your academic journey, always remember the words of Albert Einstein and the story of the travelers. Ask questions, challenge assumptions, and never stop seeking knowledge. Together, let us strengthen the research culture of Mandaue City and unleash the boundless potential that lies within each and every one of you. Through academic development and a commitment to research, we will pave the way for a brighter future. Thank you. Into explore the and doctrine of the world of learning. Experiences explore of our marine life is not just a goal, but a shared responsibility. It will help them make informed decisions and achieve financial stability, and it will also help them avoid shortfall in income and avoid debt. So regarding the scooping mechanism of the prototype, when we scoop, it goes up due to the gyroscope that was attached in the prototype. However, we developed a solution. I would say to inspire more of our researchers, I will just allow to share with you the 5 C's in DepEd's Matatag curriculum, because we will be implementing Matatag curriculum for kinder to grade 10 starting next school year. 4 C's are emphasized, but here for research, siguro himuon na itong 5 C's. Ang wala dito, may iuna na ito, ang wala sa 4 C's sa Matatag curriculum is may iuna na ito. Ang kanang ito ako curiosity. Ano magkakata ko research in a particular area, of course, because you are curious about it. Kung wala mo yung curiosity on that matter, naman yung mga research. Then, the second C
C is critical thinking. You have to think well, think deeply. The things that you to do, the aspects that will be covered of your research. And the third one, if na critical thinking, na ako'y creative thinking. Makita ko na rin katawan ko how creative are you in presenting your outputs. Again, the fourth one is communication. Even how good is your research, but you are not good in convincing our judges, magpili ka. So ato naman na, hindi na tutok sa written, but we should have that to convince our judges that we have very good research. And the last one is collaboration. Pag-ituloy ko na ito, ang mas there is no closer link. Sa klase lang sa contest participants ito, winner and learner. We are back. And earlier, naman to hanging question si Sir Elmer. Sir. Yes, kuha lang to ako, Ma'am Well, no? Ako lang pangutana is, Yes, sir. kanang nabi tayo mga eventualities, for example, na tayo mga evacuees niya, na yung nangaguba diya, na nabatay measures in place para ana? Actually, part na siya sa camp management training. Kay before sila makagamit sa eskwelahan, there should be a memorandum of agreement between the school and the barangay nga mogamit. Kay naasad na sa protocol sa barangay nga naagid sila yung mga identified nga evacuation center or area. So, if ever part or appeal ang eskwelahan sa ilahang na-identify, na sila'y a certain amount nga pwedeng itabang sa eskwelahan nga sila'y moayo after na nila gamiton ang eskwelahan, sir. Mayo, nindot siya. Segue ko gamay, Yes. Ma'am Well, ha? Let's talk about your winning moment sa katong Gawad Kalasag. How was it, ma'am? And how did you garner the award? Actually, ang muna siya, si Gawad Kalasag is different from katong gitawag na to, DRR implementation or implementer. Kay si Gawad Kalasag is DILG manggito siya. So, daghan siya criteria nga gipangita sa eskwelahan. But, with all of the support gikan sa tong LGU, the parents, the community, DepEd, mo gitong ato gid siyang nasungkit. Pero naala yung gamay yung nakuan ba, na sipyat. So, kato dito, nakita namo nga, diha, naapatay dapat i-improve sa ato ang pag-implement sa DRR or safetyness sa atong eskwelahan. So, it was a great opportunity namo. Kay first time man to nga naay nasud nga eskwelahan Sa national level? National sa Region 7. Ay. Oh. First time gito siya nga nasulod ta unya top 2 ta tibuok Overall. Philippines. tibuok Philippines. So, congratulations, Ma'am Well, no? Congratulations to the DRR team, and also kudos to, again, no?
the LGU, the parents, and all our stakeholders. And of course, sa SDO Mandawi Of City, course, no? of course. Of We're Oo, always sa ato, supporting Mandawi. it ba every Yes. sa project. SGOD na to kay actually kanang sila jud nag-push ba nga moapil ta ato. So makita sad nato nga dili sad rade ay ta layo comparing sa uban nga mga eskwelahan kay ni naapil man ta sa national. Yes. And also, we thank sad sa atong SDS ma'am si Lagi. Dr. Bianito sa iyang support Yes, sad nga. supportive Sige guy po si- check ka ng follow-up sa town atong the time nga kung kumusta na diha. So, in addition po, ganina yung ni Ma'am Wing about sa evacuation center, sir, nga ang usap po ng gap nga as DepEd sa part sa DRM Council, sir, as a response cluster, kay clusterize man sa 4 clusters, sir. So, preparedness, response, mitigation and recovery, sir. So nabilong ang dipid sa cluster. So at that time, sir, nasulti na ko sa council about sa evacuation kay mostly manggod sa during evacuation, sir, kay doon na magoy murag di nito malikayan bitong crowd, sir, ba. Unya kung wala gani siya kanang mga PNP nga mo kuan, sir. So ang madakdakan sad ang kuan sad ang kuan, sir, ba ang sa school sad. So para to avoid sad nga kanang smooth pag yun magdayon, although smooth gyapon na, sir, pero kanang ako lang gitanaw daan nga kanang mas maayod siyang dunay gud siya kuan na daan man bang gipreposition na to avoid gud nga kuan, sir, ba. So far wala pa man noon siya kuan, sir, pero at least ako lang amo lang gikuan ni kuan pod ni sir about sa security, sir, about sa kanang proper gud procedure about sa mong gamit sa evacuation center, sir, ana karon, sir. Sige. Okay. So, Thank you kayo. how prepared na jud ang atong SDO Mandawi City in terms of disaster? Actually, when it comes to scaling, to scale from 1 to 10, so this moment, kay doon na pamantay kanang i-enhance pa yun, ma'am. So, skill na ko as up to 8, ma'am. So, doon na po tayo need na to nga i-capacitate atong mga school heads, kay doon mga bago sad good, ma'am, ang mga school care coordinator. Unya, napasa tayo dagang project, hopefully, ma'am, ma-realize para nato ready na jud ang atong division in case of disaster, ma'am. So, napatay dagang pang i-enhance. So, ana siya. Work in progress siya. Okay. Yes. Want to add something, Ma'am Wel? Kaning ato ang pagpangandam, buligan jud ta sa ato ang pag-ampo. Kay bisan unsaon nato pagpangandam, kay nanagutay plano, na gi-train na ta how to respond. But ang pinaka-best is buligan og pag-ampo. Kay wala man tay kalibutan kanus moigo si kalamidad sa ato ang lugar. Wala joy kumo kung kitang tanan naaana. Okay, so thank you kayo, no? Now from the focal person himself and also from the very experienced principal, no? Gikan gud nila, if you can just briefly answer kaning sunod tong question. We've been through calamities, disasters in the past. The most recent was the Odette, no? Typhoon Odette, nya kawan sad kining heat wave, no? So unsa kadako ang natabang sa atong DRRM sa sitwasyon? Ani mga sitwasyon? Sir? Part sa heat wave, sir, actually, sir, nagpagawas ko og kanang DepEd order, sir, nga about sa preparedness and response measure for El Nino, sir. So, akong gitanaw, sir, ang katong possible nga occurrence. So, one of that is the kaning gitawag na to heat stress bitaw siya, sir. And then, na siya yung mga preparedness measures siya nga kinahanglan ang doon ay mga standby nga mga electric fans, na sir niya. Usas po na mga occurrence na to, sir, kanang possibly is water shortage, na sir. So, naapoy uban diya, sir, nga second pang possible occurrence po. Example, na ay disease, ma'am. Disease na to, nga outbreak. Na mo gina, di na to malikan, tungkol sa kainit. Pertussis, no? Yes, ma'am. Na sir. So, doon na po yung power interruption. So, actually, sir, nakuha na siya o sa kuan na to nga DepEd order na to kuan sa division memorandum, sir. So ako na siyang disseminate, so makita ni tanan, sir, ang how to response measures, ang katong preparedness measures, unya kanang
kinsay personal respondent, sir. So makita dito, sir, ako nang gihanay pod. So through diana, sir, so makita nila nga at least guide sila, sir, nga mo ni mga possible occurrence. So practically, yes, sir. atong mga focal person sa schools well informed na gid sila about ani nga measures. Yes, Okay, sir. good. That's good. Yes, sir. Very good. Pero usay bisag well-informed kay na may mingon na klase. What is not a certain protocol in terms of suspending classes, Mamuel? Actually, we already have DepEd Order number 37, series of 2022. Ang kuan ni siya nga guidelines on the cancellation or suspension of classes and work in schools in the event of natural disasters, power outages, power interruptions, and other calamities. So, fully aware atong mga parents ani. But kanina lang yung heat index ba? So, part man siya sa natural disaster gid siya. So, ang naarag yoy authority to cancel classes is number 1 is the LGU. And then, ang sa school is a schools-to-school basis. Kay, naamanggoy, for example, dito sa layo, nga, okay ra dito ang ilahang kanang environment. Sa syudad, perti man yung inita. But, sa ato lang na experience karon, the LGU of Mandaue nagpagawas og executive order. Si Sir Daghata nag kuanasad. And then karon kay ni issue man si ato ang governor. So kita kay nabilong man ta dito, so naminaw ta niya. So kanang sa ulan-ulan lang, murag sa akong experience as a school head ba, murag nag-una pa ang mga ginikanan o kay bawo nga suspended na. Automatic na gina sila. Nya kita sad as a parent, ginikanan, kita na lang say mo assess nga nganong man gyud akong irisgo ang akong anak pagpalakaw kung tan-aw nako dili safe. So dili na siya kinahanglan pag order kay case to case basis man sad ni. For example, ako ginikanan ko na midaplin sapa niya ni overflow na niya. Dito sa syudad wala man. So mo na nga ikaw mismo ginikanan nakakita ka sa sitwasyon nga taga-liog na or taga-hawak ang tubig sa inyo ha kay dihang dapita ray gibaha, then ngano pa mang maghulat og kanang cancellation. But again, cancellation si LGU mo dyan mo kuan kay ang ilahang direct kuan is pag-asa baya. So ana ra gyud ato ang matubag ana. We will be focusing on DepEd Order 37 series of 2022. Okay, so thank you kayo, no? So nindot kayong sharing ni Ma'am Wela. Okay, and as much as we would like to talk more, no? Pero we have limited time, no? So kanang anhin na lang kita kutob, no? But then natay pasupot kamay, no? Sir, ma'am, kung namoy so you could add on this, no? Kanang sa inyong pananaw unsa pagyud kay kinahanglan natong buhaton or we need to upgrade or update para sa atong pag-manage sa atong kaning disaster risk management nato sa atong SDO. Okay, ako'y mag-una-una. Yes, ma'am. Okay, ma'am. So, kami sa eskwelahan, nakita gid namo kung unsa ka risgo during disaster, especially we're dealing with gagmayng bata. So, para nako, sa ako lang, dili ra kanang responsibility sa response team ang pag-secure sa itong mga bata. So, kinahanglan, kitang tanan, magkat-un, unsaon. Kay unsaon man ang mutawag pa ka sa mga responder to as laing building if ang kalamidad naa na sa imuhang atubangan. So, for me, we need to capacitate all. Dili lang group, dili lang team, ang tanan gyud in terms of kanang respond during emergency. Training, more training and updates, enhancement, mga ingana, good sir. Kay kinahanglan na, kay labin na, train ka, pero wala man na nimo gamita everyday. So kinahanglan ka from time to time natay mga refresher. Kay dili sa ako lang gingon dili ta katag-an kanus asya mo abot. Okay. All right. So thank you kayo, Ma'am Will. Sir? Any parting In words? addition with Ma'am Will, ano, so mo to ni Ma'am nga is cooperate, mo to siyang gingon Ma'am niya. Enhance, so kinahanglan sa napoy team nga mo
mo push through or makuan kay di man sa mahimo nga example ang school header man po mo mo kuan di man pwede walay team. So as sa division po level more on strength pagid nato ang atong sa team kuan gid gani Ma'am Otto strengthen pagid ang atong kay na strength man siya. So ato ba siyang dublyo natong strength sa atong division para ma-come out gid ang indot nga kuan siya ma'am output. Sige, yes. So nindot jud kay no. So siguro we can just simply describe this as a shared responsibility. Correct. Di ba, friend? Importante gyud ang planning gyud and strategize every move gyud para at least mas-successful ba kay nagplano man daan. Well, with that, it's a wrap for today. Oh, wrap na di ay. But of course, magkita-kita ta balik diri lang sa programang Puno sa Kasayuran. Ug pagkat-on Kini ang Mandawe. Kay sa Mandawe, daghang pamaagi. Training partner. Dugay-dugay, no? Sige, again, let's all give ourselves a round of applause. Tap the person on your right. Good job. Congratulations. Yeah, for left side, congratulates na. Bahalag sa lain na siyang eskwelahan. Congratulations. Friends na mo. Friends na mo. Basta mo ba yung mga eskwelahan, ha? Sige.